Ihahatid na po sa huling hantungan ngayong hapon si Senadora Miriam Defensor Santiago. Hanggang ngayong umaga, walang patid ang pagdating ng mga nais masulyapan sa huling pagkakataon ng dating senadora. At mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Steve Tailisan. June Maris, tuloy ang pagdating ng mga nakikiramay at mga taga-suporta ng yumang dating Senadora Miriam Defensor Santiago dito naman sa Immaculate Conception Cathedral dito sa Cubao, Quezon City. Sa mga sandaling ito, June Maris, ay isa-isa nang iniaalis yung mga bulaklak doon sa mismong chapel kung saan nakaburol ang Senadora. Kung makikita ninyo, paong mga nakapula, yung mga taga-suporta niya na siya na ring mga gumaganap ngayon na bilang volunteers na kumokordon doon sa iba pa na mga nakikiramay dito naman sa pamilya Defensor Santiago. Iniumang na rin doon sa entrada ng Chapel June Maris yung mismong karo na pagsasakyan ng labi ng dating senadora dahil mula doon sa chapel ay lilipat sa main cathedral para sa misa na gaganapin maya-maya lamang. Alas 11 ng umaga ay isinara yung public viewing para mabigyan ng pagkakataon yung pamilya na makasama sa nalalabing oras ang tinaguriang Iron Lady of Asia. Kabilang doon sa mga nakiramay June Maris ay sina dating House Speaker Jose De Venecia at yung kanyang asawang si dating Representative Gina De Venecia. Dumating din si Bohol Representative Arthur Yap at dating Manila Mayor Alfredo Lim. Kanina ay dumalo rin, dumating din dito yung malapit na kaibigan ng senadora na si Heart Evangelista. Pagkatapos ng misa, isasakay itong labi ni dating Senator Santiago sa karo na nakapwesto na rin sa labas ng simbahan. Mula rito ay yung ruta dadaan sa New York. Kakaliwa sila sa E. Rodriguez, kakaliwa sa Aurora Boulevard, kaliwa sa Barangka at kakaliwa sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Naglatag na ng traffic scheme ang MMDA at Quezon City Government para maging maayos itong takbo ng convoy. Ayon sa dating Chief of Staff ni Santiago na si Attorney Risa Hofilado, maaaring makisa ang publiko sa libing pero sana raw ay respetuhin ang kordon na ilalagay para hindi naman magambala yung mga nagluluksang kaanak ng dating senadora. Bukas naman daw ang puntod sa mga taga-suportang nais dumalaw at magbigay pugay. Mula doon dito sa chapel ay inaasahan na mga sandali ngayon ay maililipat na doon sa main cathedral yung labi at alauna ng hapon ay nakatakda yung misa na pangungunahan naman ni Bishop Teodoro Bacani at ni Bishop Honesto Ongchaco. Matapos yung misa ay agad naman tutulak yung convoy patungo sa Loyola Memorial Park kung saan magkakaroon ng departure rites at funeral blessing na pangungunahan naman ni Father Aris Sison. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Immaculate Conception Cathedral. Balik sa iyo, June Maris. Steve, ngayon ay Sunday, inaasahan natin na ang mga tao nandiyan sa lansangan, At mukhang inaasahan din natin na sa funeral procession, maski pa paano, meron doon ng mga magbibigay pugay natin mga kababayan, Steve. Tama ka dyan, June. Katunayan, sa labas nitong cathedral, sa paligid nito ay talaga namang bawat kali dito dahil makitid lamang yung kalsada, naging parking area na rin para dun sa mga makikisali dun sa convoy. At kung makikita ninyo sa mga sandaling ito ay yung mga tao, malaya naman sila na masulyapan sa huling pagkakataon itong dating senadora at yung iba nga dito nakausap natin galing pa sa mga malalayong probinsya at nais lang daw nilang magbigay pugay sa huling pagkakataon. June. Steve, nabanggit mo kanina yung sanay pakiusap ng pamilya na magkaroon ng paggalang, respeto. Isa lang siguro sa nakakalungkot na bahagi nito, Steve, ang pagkakaalam ko kasi nakiusap yung pamilya na wag sanang magdala ng cellphone doon sa loob at igalang yung casket ng dating senadora. Pero sa pagkakaalam ko rin parang may nakalusot may lumabas sa online, may lumabas sa social media. Nakakalungkot yung pangyayari na yun, Steve. I don't know kung nabalitaan mo yun. Tama ka dyan, June, may pakiusap na ganyan yung pamilya pero hindi na rin talaga maawat yung iba talaga dun sa mga supporters. Katunayan na yung iba sa kanila, yung mga volunteers, yung mga nakasuot ng pula, talagang maayos naman yung kanilang pakikiusap na kaugnay sa tagubili na yan. Pero meron pa rin talaga na iba na nagpasaway. Ngayon, ang pakiusap lamang ni Attorney Hofilado dun naman sa mga dadalo dun sa Loyola Memorial Park ay igalang yung mismong kordon para hindi rin magambala yung mga kaanak na nagdadalamhati at maibigay sa kanila yung huling pagkakataon na makapiling yung senadora. June. Maraming salamat, Steve Tailisan.